Magkakaharap kami sa napakalaking sala ng mga Miller. Kumpleto silang magkakapatid pati na ang kanilang mga magulang. Lahat sila seryoso, samantalang sa second ay panay ang irap sa akin. Ewan ko ba sa lalaking ito? Kanina pa wala sa tama ang pakikitungo sa akin. Imbes na magpahinga ay minabuti ko na lang nakausapin ng buong pamilya. Ayos ka lang ba talaga, anak? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Miller, ang nanay nila, kay second. Nakayakap ito sa asawa at kanina pa umiiyak dahil sa pag-aalala. I'm okay, Mom. Don't worry. Sagot niya. Magpahinga ka muna. Tugon ko kay second. Mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Gusto mo ko magpahinga? Kasi balak mong balikan yung shota mo. Asik niya. Lahat na patingin sa akin dahil sa sinabi niya. Langya, naging isip bata pa. Magpahinga ka kasi alam kong pagod ka. Malalim na ang gabi at kulang ka pa sa tulog. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko kahit gusto ko na siyang bigwasan. Pakialam mo ba? Sagot niya. May pakialam ako kasi alam kong pagod ka. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko'y nagsalita na siya. Huwag mo akong kausapin, nagsaselos pa ako. Parang may anghel na dumaan dahil biglang nawala ng kibo ang lahat at kahit ako'y hindi nakagalaw dahil sa sinabi niya. Nang langya, corny, burn. Iba't ibang reaksyon ng mga kapatid niya. Napapailing ako habang nangingiti. Ramdam ko naman iyon kahit nung nasa ospital pa kami nang dumalaw si Salazar. Pero iba pa rin yung inamin niya mismo. I don't know, simpleng bagay pero pakiramdam ko'y ang saya ko. Huwag kang ngumiti. Angal niya pa nang mapatingin sa akin. Bakit? Takang tanong ko. May mali ba sa pagngiti? Nawawalang inis ko sa'yo kasi ang ganda mo tapos ngingiti-ngiti ka ngayon? Gusto mo ba talaga mabaliw ako sa'yo? Kainis ka? Galit na anin niya at padabog na umalis. Napakamot ako sa batok at muling humarap sa mga kasama ko. Nakangiting tumingin sa akin ang matandang Miller. Pagpasensyahan mo na, Iha. Mukhang nagbibinata. Biro ng ama nila. Gusto kong matawa dahil sa term nitong nagbibinata. Gayong lagpas na sa kalendaryo ang edad ng anak nila. Ayos lang. Sagot ko. Kala mo naman kung umasta si Kuya Second ay siyang babae. Kumalakak pa si Fifth. Feeling virgin. Yung bibig mo, Fifth. May pagbabanta sa boses ng inalala kaya agad na napayuko si Fifth. Nahawa na si Kuya Second kay Kuya First. Hirit na 7. Sunod niyan, si Kuya Third na. Kantsaw pa ni 6. Tumayo ako kaya napatingin sila sa akin. Excuse me lang po, kakausapin ko lang sa segundo. Sure, Iha. Pasensya na talaga sa ugali ng batang iyon. Maagap na sagot ni Mrs. Miller. Tumango ko. Malalaki ang hakbang na pinuntahan ko ang direksyon kung saan ko nakitang pumunta sa second at dinala ko ng mga pako sa garden. Malawak ang garden ng mansyon nila, tulad ng inaasahan ko. Maraming pananim na mga bulaklak na may iba't ibang kulay, nakitang-kita ko dahil na rin sa napakaliwanag na buwan. May isang statue sa gitnang parte nito na nasa sentro ng fountain. Maraming mga benches sa paligid at sa pinakahuling bench ko nakita sa second. Nakayuko siya sa madilim na parteng iyon. Naglakad ako papalapit sa kanya, tumupo sa kanyang tabi. Alam kong ramdam niya ang presensya ko pero hindi man lang siya tumingin sa akin. Mahamog dito. Pagbasag ko sa katahimikan. Dahil na rin siguro sa lalim ng gabi ay dinig na dinig ko ang ingay ng mga kulisap sa paligid. Don't talk to me. Natigilan ako nang marinig ang basag niyang boses. Nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa pagtataka. Sinilip ko ang mukha niya at doon nakita ko ang mga luha sa pisngi niya na mabilis niyang pinunasan. Second. Tawag ko sa pangalan niya dahil nagulat akong makitang umiiyak siya. Nandiyan na naman ang mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ko kapag nakikita siya sa ganitong sitwasyon. Why do I have this feeling na kaya kong maging mamamatay tao kapag may ibang lalaking lumalapit sa'yo? Tanong niya na hindi ko napaghandaan. Naikuyong ko mga kamao ko nang marinig ang pagsinghot niya at paghikbi. Hindi naman dati ganito pero bakit ngayon ibang-iba na? Wala naman akong pakinoon kung sino man ang lumapit sa'yo. Pero ngayon nakakaramdam ako ng galit sa kanila dahil pakiramdam ko aagawin kanila sa akin. Nababaliw ako kahit na wala ka namang ginagawa sa akin. Para kung tanga kakaisip ko na paano kahit alam ko na ang sagot. Kitang-kita ko ang pagkislap ng mga luha niya pero hindi ko magawang gumalaw sa kinauupan ko.
Ayaw tanggapin ng sistema ko na nagkakaganito siya dahil lang kay Libero. Ayoko nakikita siyang ganito dahil nagsaselo siya. Dahil kung magpapatuloy ito, mas lalo ko lang siyang masasaktan. Aminin ko wala na sa isip ko ang paghihiganti sa nagawa niya kay Mary. Masakit man pero lihim ko na siyang napapatawad nang hindi ko namamalayan. Unti-unti ko nang napapakawalan ng galit na meron ako sa kanya dahil tama si Grace. Hindi ko dapat siya saktan intentionally dahil aksidente niya lang nasaktan ng kaibigan ko. Wala na yung puot at galit na umuusbong sa akin kapag nakikita siyang nakangiti. Wala na yung pag-aalinlangan kung pagkatiwalaan siya. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon at kung bakit. Basta nagising na lang ako isang araw na gusto ko siyang protektahan sa mga taong gustong manakit sa kanya. Gusto ko siyang ilayo sa mga taong nasa likod ng mga death threat na natatanggap niya. Wala na sa akin nagantihan siya pagkatapos ng lahat ng ito. Pero hindi bukas ang pagkatao ko para sa ibang bagay na masigit pa sa kung anong meron kami. I am a broken glass. Hindi na ako mabubuo dahil hindi pa rin nawawala ang takot ko na sumugal sa isang bagay na ikinapahamak ng kaibigan ko. Maybe may tiwala ako sa kanya ngayon pero wala akong tiwala sa sarili ko. I need to protect myself, especially my heart. Ayokong mabasag sa pangalawang pagkakataon dahil kapag nangyari iyon, sa basurahan ako pupulutin. Ang gago ko. Nagsiselos ako sa simpleng bagay. Nasasaktan ako sa isang bagay na hindi ko naman pag-aari. You're my best friend kahit na ayaw mo pero hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng higit pa doon. I hate this feeling. But the more I resist it, the more it pushes me to fall for you. Halos kapusin ang hininga ko nang bumaling siya sa akin gamit ang luhaan niyang mga mata. I don't want to fall in love with someone kahit ikaw pa yun. Pero bakit natututunan kong mahalin ang puso ko kahit ayoko? Hindi ko alam kung ano isasagot ko kaya nanatili akong tahimik at nakatitig lang sa kanya. Natatakot ako dahil hindi ko inaasahan na ganito ang kalalabasan ng lahat. Ilang sandali lang kanina inasa gitna kami ng bakbakan pero ngayon heto siya umiiyak dahil sa sinasabi niyang nararamdaman niya para sa akin. Hindi pa nga namin nagawang linisin ang mga katawan namin pero nasa ganito na kaming sitwasyon and I hate it too. Ayoko sa mga nangyayari ngayon. Ayoko magmahal dahil ayoko masaktan. Ayoko umiyak tapos mawawala ko sa sarili dahil ang pagmamahal ko ay hindi naman matutugunan. Pero nakakatawa dahil yung mga bagay na ayoko maramdaman noon ay siyang nararamdaman ko ngayon. Nasasaktan ako ngayon kahit ayoko. Umiiyak ako kahit ayoko at ramdam kong mawawala ako sa sarili ko kapag hindi yun natugunan. Hindi ko mapigilan lahat ng sinasabi ng puso ko kaya bago pa ako mabaliw sa pagmamahal ko sa'yo, mamahalin mo ko kahit ayaw mo. Seryoso niyang sabi habang nakatitig sa akin. What the hell are you talking about, Segundo? Inis kong tanong. Nababaliw na ba siya? Alam kong desperado ang tunog ng mga sinabi ko pero mas ayos na sa akin na paniwalaan na kaya mo rin akong mahalin. Hindi man tulad ng pagmamahal ko sa'yo, at least magkapuwang man lang ako sa puso mo. Tumayo siya pagkatapos punasan ng mga luha niya at naglakad paalis pero bago pa man siya mawala sa paningin ko ay nagsalita siya. Just stay. And I'll do the rest. Wala kang ibang dapat na gawin kundi ang manatili sa tabi ko habang ako. Mamahalin kita. Aalagaan at pagsisilbihan hanggat kaya ko. Hindi na ako nakasagot pa dahil tuluyan na siyang bumalik sa loob ng kabahayan. Good morning, Agent Sanchez. Bati sa akin ang nakasalubong kong kapwa agent na makapasok ako sa headquarters. Pagkagising ko ay dito na ako dumiretso habang sa second ay nasa mansyon pa ng mga magulang niya. Kailangan ko tapusin lahat ng mga nasamulan ko bago pa man lumala ang sitwasyon at umabot sa puntong masaktan sa second. Long time no see, Agent Sanchez. Hi, Agent Sanchez. Hindi ko na nagawang pansinin ng mga bumabati sa akin dahil sa pagmamadali ko makausap si General. Pagkarating ko sa pinto ng office niya ay saktong bumukas naman iyon. Nakasalubong ko si Galero. Pareho kaming natigilan dahil muntikan kami magkabungguan. Mumiti siya nang makita ko at sumaludo. Good morning, Captain. Salute. Sumaludo rin ako bilang ganti at nagbigay daan para makaalis siya sa pinto. Pagkaalis niya ay pumasok ako sa office ni General. Nabutan ko itong abala sa pagbabasa ng papeles. General, tawag ko sa pansin nito at nagtagumpay naman ako. Nalipat ang tingin niya sa akin. Agent Sanchez. Anya,
Umupo ako sa visitor's chair na nasa harap niya. Kumusta si Mr. Second Miller? Panamulang tanong niya. Ayos na, nasa safe house ko siya. Pagsasinungaling ko. Iniwan mo siya doon? Sigurado ka bang safe iyon? Yung bahay mo nga na puno ng security team ay napasok. Paano pa kayang safe house na sinasabi mo? Bakas ang galit sa boss niya. I know, alam na agad nila ang nangyari kaninang hating gabi dahil siguradong nag-report na si Galero kung hindi naman ay si Grace. Yun nga rin ay pinagtataka ko, General. Napuno ng security team ang bahay ko at doon naman ako napasok. Samantalang noon na ako lang ang nandoon at mga katulong ay wala ni Anino ng masamang loob ang nakakapasok. Kumunot ang kanyang noo. What do you mean? You are not a general for nothing. Malakas niyang pinalo ang nasa niya at nalilisik ang mga matang tumingin sa akin. Hindi ako nagpatinag. Pinalalabas mo bang nagmula sa security team na ipinadala ko ang nanloob sa bahay mo? Nagkabit balikat ako. Yes. Nanggaling sa team na ipinadala mo sumasabotahe sa mga plano ko para ilayo ang kliyente ko sa kapahamakan. May ebidensya ka? Alam mong hindi tama ang mag-akusa ng walang katibayan. Dinukot ko sa bulusan ng suot kong ripped jeans ang isang USB. Naglalaman niya ng mga CCTV footage ng bahay ko tungkol sa mga kaganapang nangyari kahapon at kagabi. At dyan mo makikita ang hinahanap mong katibayan. Agad naman niya iyong kinuha. Aalis ako at hindi muna magre-report hanggang sa matapos ang kaso. Tugon ko pa. Tumayo na ako dahil yun lang naman talaga ipinunta ko dito. Ang magpaalam sa kanya bilang nakatataas sa ranggo ko. Hindi pwedeng mawalan ka ng komunikasyon sa Departamento Sanchez dahil sa atin nakaatang ang kasong iyon. Alam ko, pero mas ligtas kung walang nakakaalam ng mga galaw ko. Nagtagisan muna kami ng tingin bago siya napabuntong hininga na parang suko na. Mukhang kahit ako, hindi mo na pinagkakatiwalaan. May himig ng pagtatampong sabi niya. May tiwala ako sa'yo, pero sa sitwasyon ngayon, wala akong dapat na pagkatiwalaan kundi ang sarili ko. Kung may pakpak ang balita, may tenga naman ng mga ahas na nasa syudad. Ngumisi ako sa harap niya. And one more thing, gusto kong i-pull out ang security team na ibigay mo sa akin. Kung iyon ang pasya mo, hahayaan kita. Pero siguraduhin mong hindi ka magtatagal. Tumango ako. Copy. Tumalikod na ako sa kanya para umalis pero natigilan din ako nang may maalala. By the way, kapag napanood mo na ang laman ng USB na iyan, sana mahuli mong tinutukoy ko. Yun lang, at naglakad na akong paalis. Lumapit sa akin si Galero nang nasa labas na ako ng headquarters. Saan tayo pupunta, Captain? Tanong niya. Humarap ako sa kanya na makarating sa tapat ng motor ko. Pull out na ang team mo sa kasong ito. Nanlaka ang mga mata niya. What? Bakit? May nagawa ba kaming mali? Umiling ako. No, kailangan lang talaga. Bakit? At least man lang malaman ko ang dahilan. Aside ng team, di ba? Napakakulit talaga ng lalaking ito. Binitawan ko na ang kaso. Mas lalo siyang nagulat dahil sa sinabi ko. Sino hindi magugulat kung bigla-bigla ko na lang nasasabing binitawan ko na ang kasong halos pag-alayan ko ng buong buhay ko. Madali lang naman ang magsinungaling lalo kung ang trabaho ay tulad ng trabaho namin. Bakit mo naman binitawan? Sumampa na ako sa motor ko at isinuot ang itim kong helmet at pinasabat iyon kahit hindi ko pa nasasagot ang tanong niya. Dahil sa bilis ng pagmamaneho ko ay ilang minuto lang ay narating ko na ang mansyon ng mga Miller. Agad naman akong pinapasok ng mga tauhan nila. Nakita ko na sa garahe ang magkakapatid habang ipinapasok ang mga maleta ni Second. Napabaling sila sa akin nang marinig ang motor ko. Kailangan ba talagang ilayo siya dito? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Miller. Kalalabas lang nito kasamang asawa. Naintindihan ko ang pag-aalala niya dahil ina siya ni Second at kahit sino magulang ay magiging ganito ang reaksyon kapag kapakanan ng anak ang pinag-uusapan. Masyado na pong delikado dito sa syudad para sa kanya at hindi po siya pwedeng manatili dito sa inyo dahil madadamay kayong lahat at kapag nangyari iyon, mas lalaki ang problema. Paliwanag ko. Sasama na lang kami. Sabat ni Fifth. Kung sasama kayo, ano pang silbi ng paglayo niya dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Fifth, huwag kang sasabat sa usapan na may usapan, lalo kung wala namang maitutulong ang mga sinasabi mo. Galit na tugon ni Second. Patabog niyang ibinaba ang compartment ng kotseng gagamitin naming paalis. Galit pa din siya. Ipinahanda ko na iha ang isla at sana ingatan mo ang anak namin. Tugon ng matandang Miller. Makakaasa kayo. Pagbalik namin, matatapos din ang hide and seek na ito. May lead na ako kung sino man ang punot dulo ng lahat ng ito.
Panghawakan namin yung sinasabi mo. Sagot ng asawa nito. Tumango ako at nagpaalam sa kanila bago sumunod kay Second sa sasakyan. Lahat ng gamit na kakailanganin ay nakahanda na dahil inayos ko na yun kagabi pa, kaya hindi na ako nag-abalang mag-ayos pa. Halos hapon na makadaong ang bangkang sinakyan namin patungo sa Isla Miller. Ang isla na pag-aari ng pamilya ni Second. Dito kami pansamantalang magtatago para masigurong kaligtasan niya. Ito ang dahilan kung bakit kinausap ko ang pamilya niya kagabi na agad namang sinang-ayunan ng matanda. Inihanda niya ang pribadong isla na pag-aari ng angka nila para ilayo sa Second habang ako ay aalamin ng motibo kung bakit galit ang kung sino man taong iyon sa kanya. Tara na, aya ko sa kanya. Isa-isa niyang pinulot ang mga malata niya at ang mga bag ko, samantalang ako ay kinuha ang mga groceries, good for 1 week. 1 linggo lang ang hiningi ko dahil ramdam kong sa loob ng 7 araw na iyon ay mahuhuli ko na ang salarin. Kaming dalawa lang ang nandito kaya alam kong safe siya. Alam mo ba kung saan ang bahay niyo dito? Tanong ko. Nauuna siyang maglakad sa akin at walang kibo simula nang umalis kami sa syudad. Malamang, amin ang islang ito kaya alam ko. Do you think papupuntahin tayo dito ni Daddy nang ganun-ganun lang? Sarkastikong sagot niya. Napailing na lang ako pero imbes na mainis dahil sa pagsusungit niya ay natatawa pa ako. Wala lang, ang cute niya kasi. Ilang minuto ang nilakad namin mula sa dalampasigan bago ko natanaw ang isang bahay. Kulay puti iyon at hindi kalakihan. Bungalow type. Maraming puno ng niyog sa paligid at para sa akin, kung bubuksan ito sa publiko ay talagang dudumugi ng mga turista. Puti rin ang buhangin at malinis ang paligid. A virgin forest in the middle of white sand beach. Napangiti ako dahil napaka-presko ng hangin. Pagpasok namin ay inilagay ko sa center table ang mga groceries at patumbang nahiga sa couch na nasa sala. Malinis naman ang paligid kaya walang problema. Nakakapagod. Bulong ko dahil sa nangyari kagabi ay hindi na ako nakatulog at ginawa na lang ang mga dapat gawin. Ngayon, ramdam na ramdam ko na ang pagod at pamimigat na mga talukap ko. Ramdam ko ang presensya ni Second sa paanan ko pero hindi ko na nagawang magdilat dahil hinihila na ako ng antok. Tinanggal niya ang suot kong boots at medyas. Tapos ay dahan-dahang hinilot ang mga paa ko. Mukhang pagod na pagod ka talaga. Ikaw naman kasi, masyado mong ginugugo lahat ng oras mo sa trabaho. Pananarmon niyang sabi pero bakas pa rin ang lambing. Hindi ako umimik. Naalala ko yung sinabi niya sa akin kagabi. Wala kang ibang dapat na gawin kundi manatili sa tabi ko. Habang ako, mamahalin kita. Aalaga at pagsisilbihan hanggat kaya ko. Kaya ko magstay sa tabi niya pero hindi ganoong katagal. Siguro hanggang sa matapos lang itong kasong hawak ko. Bala kong magpakalayo-layo para hanapin ang sarili kong nawala na ng mga nakalipas na 2 taon. Susubukan kong buuin ulit ang sarili ko. But this time, hindi ako dadepende sa kahit na sino kundi sa sarili ko lang. Parang alikabok na nilipad ng hangin ng antok ko dahil sa init ng palad niya na masuyong humihilot sa paa ko. Pero hindi ako dumilat hanggang sa marinig ko siyang nagaham ng isang kantang pamilyar sa akin. Napakaganda ng boses niya pero hindi ko alam sa sarili ko kung bakit sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko pagkarinig noon. Mariin kong kinagat ang mga labi ko para pigilan ang paghikbi. Napakaraming senaryo ang bumabalik sa isip ko dahil sa kantang iyon. Mga pangyayaring matagal ko nang ibinaon sa limot dahil alam kong walang patutunguhan. Mga panahong natuto akong humanga at magparaya ng palihim. First day of school ngayon at 4th year high school na ako. As usual, mag-isa na naman ako naglalakad sa hallway dahil wala naman ako mga kaibigan maliban kay Mary na ngayon hindi ko mahagilap sa kung saan. Naka-earphone ako pero hindi ko pa piniplay ang music dahil marami pa naman tao sa paligid. I really love music pero hindi naman ako sumasali sa mga bagay na may kaugnayan doon. Papunta na ako noon sa building ko saan ang room ko nang mapadaan ako sa bulletin board. Wala na mga special na announcement pero naagaw ang atensyon ko sa isang picture ng lalaki na nasa pinakaunahan ng listahan ng member ng Glee Club. Marami mga picture ang nakapaskil pero siya ang napagtuunan ng mga mata ko. Ilang sandali ako natulala doon at hindi ko na malayang nakangiti na ako. Ang cute niya kasi tapos lalaking lalaki ang dating niya. Habang nakasuot ng uniform ng school at may guitar case na nakasabit sa balikat. Ano kayang pangalan niya? Wala na kasing nakalagay maliban sa sinasabing siya ang president ng club na iyon. Nagkagulo na rin ang mga estudyante kaya pinili ko na lang na umalis pero simula ng araw na iyon, hindi na siya nawala sa isip ko.
Sinasadya ko palaging dumaan sa bulletin board para makita ang mukha niya dahil hindi naman inaalis iyon sa board. Isang araw, pumasok akong aligaga sa mga librong pinadala sa akin ni Mary dahil gagamitin niya daw iyon sa report niya. Hindi ko na halos mabuhat iyon, kaya hindi ako nakaiwas ng may lalaking nakabangga sa akin. Nagkalat ang mga libro na agad ko rin namang sinimulang pulutin. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Sabi nito at tinulungan din ako magpulot ng libro na lihim kong ipinagpasalamat dahil kahit papaano hindi ako mahihirapan. May isa pa lalaking tumulong sa amin na siguro'y kasama ng nakabunggo sa akin. Hindi ko iyon napagtuunan ng pansin dahil nagmamadali ako. Ayos lang. Maraming salamat sa pagpulot ng mga libro ko. Sabi ko nang sa wakas ay mapulot lahat. At doon na lang ako nagkaroon ng pagkakataon at tumingin sa kanila. Natigilan at natulala dahil nakasalubong ng tingin ko ang lalaking araw-araw kong tinitingnan sa bulletin board. Ramdam kong nanginig ang mga kamay ko dahil sa sobrang kabang naramdaman ko lalo at nakatingin din siya sa akin. Kung gaano siya kagwapo sa picture ay mas gwapo pala siya sa personal. Isang school lang kami pero ngayon lang kami nagkasalubong dahil hindi ako lumalabas ng room hanggang sa mag-uwian. Walang anuman, miss. Kasalanan ko naman. Doon lang naputol ang pagtitig ko sa kanya na magsalita ang kasama niya. Napayuko ako dahil sa pag-iinit ng pisngi ko. Nahiya akong bigla dahil sa ganito pantagpo kami nagkita. Sige, una na ako. Sabi ko at tuluyan ng umalis. Napangiti ako nang tumalikod na sa kanila. Crush ko na siya. Tuluyan ako napahagulhol habang inaalala yung mga panahong una kong naranasan na kiligin kahit sa sampling picture lang na magkaroon ng hinahangaan kahit na anti-social ako. Nasira lang lahat ng iyon nang malaman kong ang lalaking palaging tinitilian at kinikiligan ni Mary ay iisa sa lalaking lihim kong hinahangaan. Simula noon hindi na ako dumadaan sa bulletin board at pilit kong inaalis ang paghanga sa kanya. Dahil ayoko masaktan si Mary kapag nalaman niyang crush ko ang lalaking gusto niya. Ayokong matapos ang pagkakaibigan namin dahil lang sa lalaki. Nagkaroon siya ng boyfriend pero hindi ko alam na sa second iyon. Nalaman ko lang noong narinig ko ang pangalang iyon bago siya magpakamatay. Doon, tuluyan kong binuraan kung anumang nararamdaman ko sa kanya dahil napalitan iyon ng galit at puot. Kahit ano mangyari kasi, pipiliin ko ang kaligayahan ng kaibigan ko bago ang sarili ko. Ngayon, inamin sa akin na sagad na mahal niya ako at magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako masaya. Masaya ako dahil mahal ako ng taong minsan kong hinangaan ng sobra kahit sa palihim na paraan. Pero may hadlang dahil pakiramdam ko, nagtataksil ako sa kaibigan ko. Parang nabaliwala lang lahat ng effort ko na kalimutan siya para sa ikasasaya ni Mary. Kung tutugunan ko ang nararamdaman ni Second ngayon. Hey, are you okay? Napadilat ako at nakita ko ang mukha ni Second na may labas na pag-aalala. Hindi ko na malayang nasa tabi ko na siya. Umupo ako at kinulong sa mga palad ko ang gwapo niyang mukha. Bigla ko na itanong sa sarili ko kung paano kaya kung ipinaglaban ko noon ang nararamdaman ko sa kanya at hindi ako nagparaya. Paano kaya kung hinayaan kong masira ang pagkakaibigan namin ni Mary? May posibilidad bang masaya ako ngayon? Namiss kita. Nasabi ko habang hinahaplos sa mukha ni Second. Namiss mo ako kaya ka umiiyak? Kunuto ang tanong niya at tumango ako. Nandito lang naman ako palagi sa tabi mo. Tapos sasabihin mong namiss mo ako? Unti-unting sumilay ang masayang ngiti sa labi niya. Namiss ko siya. Namiss ko yung mga panahon na araw-araw kong natutulala sa bulletin board para pagmasdan ang mukha niya. Tapos noon buo na ang araw ko. Hinawakan niya mga kamay ko at dinala sa labi niya para halikan. Masaya ako kasi alam kong namiss mo ko. Pero ayoko nakikita kang umiiyak. Nasasaktan ako kapag nakikita ko ang luha mo. Pinunasan niya mga luha ko gamit ang isa niyang kamay. Nakaluhod siya sa harapan ko habang ako'y nakaupo sa couch. Wala akong may babalik sa nararamdaman mo. Bulong ko dahil halos hindi ko na iyon masabi. May lungkot na dumaan sa mga mata niya pero nakangiti pa rin siya. Ayos lang. Di ba nga sabi ko sa'yo, ang dapat mo lang gawin ay manatili sa tabi ko at ako nang bahala sa iba. Ako nang bahala na mahalin ka. Ako na ang bahala na alagaan ka at ako nang bahala na sundin lahat ng gusto mo. Mahal na mahal kita kaya lahat ng gagawin ko. Masasaktan ka. I know. Pero sanay na ako sa sakit na iyon na tanggap ko. Gusto ko lang na iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko na matagal kong itinago at hindi ipinaglaban. Naguguluhan akong tumitig sa kanya. What do you mean matagal?
2 taon pa lang tayo simula noong magkakilala. Well, ako, matagal ko na siyang kilala. Hindi nga lang bilang second miller, kundi bilang lalaking nasa bulletin board. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, tila nagdadalawang isip pa kung sasagutin ang tanong ko o hindi. Para sa'yo 2 taon lang. Pero sa akin, 15 years na. Hindi pa kasama doon ang 2 taon na sinasabi mo. Nanlaki ang mga mata ko. Kung 15 years, meaning ay high school pa lang ako ng mga panahong iyon. 15 years ago, ay nakilala ko ang isang Angela Sanchez na masayahin, mahinhin, mahiyain, laging nag-iisa at ayaw sa mga tao. Una ko nakitang Angela na iyon noong tumitingin siya sa bulletin board. Siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Nagkakasalubong kami pero mukhang hindi niya ako napapansin. Hanggang sa nagkabungguan sila ng kapatid ko at doon ko unang narinig ang mahinhin niyang boses. Lagi ko siyang sinusundan saan man siya magpunta. Naging stalker ako pero ayos lang kasi kapag nakikita ko siya, ay sulit na ang buong araw ko. Simula noon ay isinali na kita sa mga pangarap ko kahit ako lang ang may alam. Gulat na gulat ako habang nagkukwento siya. Kasabay noon ang walang humpay na pag-agos ng mga luha ko. 15 years siyang nandito. Sabay turo niya sa dibdib niya kung saan nakatapat ang puso. Then 2 years ago, nakilala ko naman si Angela Sanchez na matapang, walang emosyon, malamig, walang pakialam sa paligid at hindi basta-basta malalapitan. Wala na doon ang dating Angela na minahal ko. Dahil nagbago na siya at hindi ko alam ang dahilan. Matagal na panahon kong hindi nakita ang dating Angela pagkatapos ng high school dahil tinutupad ko mga pangarap ko. Kaya akala ko wala na siya sa sistema ko. Akala ko makakamove on na ako. Tanggap ko na kasi na wala ng pag-asa dahil kahit anong gawin kong pagpapapansin noon, ay hindi mo ako napagtuunan kahit isang tingin. Hinalikan niya ang ko habang hinahaplos ang luhaan kong mukha. Pero makulit talaga ang puso ko. Kahit napilit kong pinapaniwala na magkaibang pagmamahal ko sa Angela noon at ngayon, ay hindi pa rin nagpapigil. Mas lalo kanyang minahal at wala akong magawa para pigilan pa iyon. Kaya ito ako ngayon sa harap mo. Ayoko saktan ka dahil tulad mo. Nasasaktan din ako kapag nakikita kang malungkot. Umiiyak at nasasaktan lalo kung dahil sa akin. Hinalikan ko siya sa mga labi pero sandali lang iyon. Nakita ko namumula na ang mga mata niya at ilang sandali lang ay umiiyak na din siyang tulad ko. Hindi ka mahirap mahalin sa akin. Pero hindi pa sapat ang tiwala ko sa sarili ko para tugunin ang mga nararamdaman mo. You can't give what you don't have. Ika nga nila. At hindi ko maibibigay ang tiwala at pagmamahal ko sa iyo dahil kahit ako, hindi ko alam kung mahal ko ang sarili ko at kung nagtitiwala ako. Ayoko magpadalos-dalos dahil sa huli alam kong pareho lang tayo masasaktan. Nitong mga nakalipas na mga araw ay napapansin kong napapangiti ako ng dahil sa kanya. Nagiging madaldal dahil sa kakulitan at kasungitan niya. At nagiging mababaw ang kaligayahan ko tulad ng kung ano ako noon. Nakakapanibago pero naging masaya ako dahil kahit papaano ay nakakalimutan ko ang lungkot. Niyakap niya ako ng napakahigpit habang pareho kaming humahagulhol. Nakasandal ang mukha niya sa gilid ng leeg ko habang ako ay nakasandal sa ulo niya. Ilang minuto kaming nasa ganoong posisyon at sa bawat paglipas ng sandali ay pahigpit ng pahigpit ang pagkakayakap niya sa akin na parang hindi na ako gustong pakawalan. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit niya yung ibinubulong sa akin. Hanggang sa tumigil kami pareho sa pag-iyak ay nasa ganoong posisyon pa rin kami. Magkayakap habang nasa gitna ng napakatahimik na lugar. Gustong gusto ko yung ganito lang kami. Parang may sariling mundo tapos ang mundong iyon ay tahimik lang. Pero masaya. Yun ang ideal kong buhay simula noon. Pero mukhang hindi ko na makakamit yun. Susulitin ko na lang itong pagkakataon na nakakaramdam ako ng kapayapaan kasama sa second. Can you do me a favor? Pagbasag niya sa katahimikan. Medyo paos ang boss niya dahil na rin siguro sa pag-iyak. Ano yun? Mas lalo siyang nagsumiksik sa leeg ko. Habang nandito tayo, pwede bang akin ka lang? Para siyang bata na humihingi ng laruan. Napangiti ako na magets ko ang sinabi niya. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya para tingnan ang mukha niya. Namumula ang ilong ni Sakan kaya natawa ko. Yung uso niya pwede nang sabitan ng hanger dahil sa paghaba. Pero
Hindi ba masama yun na parang niloloko natin ang mga sarili natin? Agad siyang umiling. Gusto ko lang maramdaman na mahal mo rin ako kahit ilang sandali lang. Yun lang, sasaya na ako. Babawiin ko ang mga taon na hindi ako nagpahayag ng pagmamahal sa'yo. Just this one, please. Ngumiti ako habang hinahalikan ko ang ilong niya. At namalayan ko na lamang na tumatango na ako at sumasang-ayon sa gusto niya. Baby, come here! Sigaw ni Second habang nakasimangot. May hawak siyang tuwalya habang nasa buhanginan samantalang ako ay naliligo sa dagat. Tanging bra at napakaikling short lang ang suot ko. Mamaya na! Sigaw kong pabalik at muling lumangoy. Kanina ka pa dyan? Baka sipunin ka, wala tayong mabibili na gamot dito. Sabi niya. Sumisid pa ako ng ilang beses bago ako umahon at tumakbo papalapit sa kanya. Napangiti siya na makita ako. Mahigpit ko siyang dinamba ng yakap nang magkalapit kami. Gusto ko siyang lambingin kasi gusto kong makita siyang maging masaya. Hindi ako nahihirapang umakto ng kung sino ko dahil sabi niya gusto niyang makasama ulit yung dating ako. Though wala kami naging pag-uusap noon pero ganoon talaga siguro kapag pareho kayo ng nararamdaman. Parang ayos ang lahat kapag magkasama kayo. Ipinulupot niya sa katawan ko ang tuwalya at ang isang towel na hawak niya ay ipinunas niya sa basa kong buhok. Bakit tayo mo mag-swimming? Tanong ko habang nakayaka pa rin sa kanya. Ngumiti siya at nanggigigil na hinalikan ng baba ko. Baby, mas masaya kasi akong panoorin ka. Napasimangot ako. Don't call me that. What? Ayokong tinatawag mo akong baby. I'm not a baby anymore. Tinaasan ko siya ng kilay at tumalukod-kip sa harapan niya. Natawa siya ng malakas at kinagat ang labi ko. Napansin ko na yun sa kanya simula kaninang makarating kami at pagkatapos namin mag-usap. Ang hilig-hilig niyang kinakagat ang ibabang labi ko. Hindi naman masakit actually. Bakit ayaw mo ng endearment na yun? Ang corny sa pandinig tapos ng sagwa. Umakto pa ako ng didiri dahil talaga namang ayoko sa tawagan na iyon. Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Ayokong tawagin ka sa pangalan mo kapag naglalambing ako. Ungot niya. Napaisip naman ako. King and Queen. Tulad ng dati. Bumalik ang ngiti niya tapos kinagat na naman ang labi ko. Okay, but this time, ako na ang king mo tapos ikaw ang queen ko. Ako ang hari mo na handang ibigay lahat ng gusto mo tapos ikaw naman ang reyna ng buhay ko. Nagiwas ako ng tingin dahil naramdaman ko na naman ang pag-iinit ng pisngi ko. Babae din lang naman ako at alam ko ang ibig sabihin ng kilig at yun ang nararamdaman ko ngayon. Nag-iwas ng tingin kasi nagbablush na. Kantsaw niya. Hindi kaya. Dahil sa alat ng tubig kaya ako namumula. Deny ko. Sige na nga. Ako na lang kinikilig. Ayaw mo naman kasi. Natatawang sabi niya. Tara na sa loob para makakain na tayo. Aya niya.